Mapagpalang araw, mapagpalang buhay sa bawat isa sa ating lahat. Welcome once again here in our Empowering Moment. Narito na po tayo sa ating part 2 ng ating pag-aaral sa buhay po ni Jonah. A lesson from the life of Jonah. Nasa part 2 na po tayo. Basically, nasa chapter 2 po tayo ng ating pag-aaral. Ang focus muna po natin ngayon ay ang buhay po ni Jonah. Ano po? Sapagkat may matututunan tayo sa buhay niya na dapat po nating taglayin sa ating pong buhay. May matututunan tayo sa buhay niya na dapat po nating maging direksyon o tinatawag nating gabay sa ating buhay. Sapagkat ang Biblia ay isinulat para meron tayong matutunan at para meron po tayong gabay sa araw-araw ng ating buhay. At sa chapter tong ito ay ating makikita ang ilang aral sa buhay ni Jonah na dapat po nating isagawa, isabuhay at dapat nating taglayin at maibahagi din natin sa iba upang hindi pa marisan, upang ito ay maging tunay na pagbabago sa buhay po natin. Now, tingnan po natin ngayong umaga kung ano po ang aral o lesson sa buhay ni Jonah na dapat po nating matutunan. Number 1, sa chapter 2. At babasahin ko po yung mga verses from the chapter 2. Number 1 lesson, ito po. Sometimes the most obedient creations of God are those who are not created in His image and likeness. Again, sometimes, mga kapatid, the most obedient creations of God are those who are not created in His image and likeness. Sino po ba ang nilikha ng Panginoon sa image and likeness? Hindi po ba tao? Very special ang tao sa harapan ng Panginoon. Hindi niya sinabing, let there be man and woman. Hindi po. Ang tao ay nilikha sa kanyang wangis, sa kanyang larawan at katuwiran at kabanalan. Nililok ng kanyang kamay at hiningahan, binigyan ng buhay. Pero anong makita natin dito sa aral na ito? Sa chapter 1, verse 17, hanggang doon sa baba, ano po? And the Lord commanded a large fish swallowed Jonah, and he was inside the fish for 3 days and 3 nights. Ano pong ibig sabihin dito? Sapagkat si Jonah ay nag-disobey kay Lord, inihagis doon sa dagat. Anong ginawa ng Panginoon? Inutusan niya yung malaking isda na saluhin itong si Jonah at doon na malagi doon sa tiyan ng malaking isda for 3 days and 3 nights. Gaano kaya kainit doon sa loob ng tiyan na yun? Almost dying. Bakit po? Because of disobeying the will of God, the command of God, ito ang nangyari kay Jonah. Si Jonah naging masuwayin. Pero salamat sa Panginoon, yung pong malaking isda, masunurin sa Panginoon. Napansin niyo po, kung sino pa yung hindi nilikha ng Panginoon sa kanyang larawan at bangis, siya pa yung masunurin. Samantalang yung tao na minahal, pinatawad, binigyan ng buhay, minahal, pinapakain, kinagabayan, iniingatan, siya pa yung hindi masunurin. Kaibigan, mga kapatid, matutunan natin ito na dapat tayo ang unang-unang maging masunurin sa Panginoon. Di pa po, sabi po ng Biblia, to obey is better than sacrifice. Si Eva at si Adan, hindi rin po naging sumunod sa Panginoon. Kaya po ang nangyari po sa kanila, sila po'y pinarusahan ng Panginoon at nakadamay po tayo doon, pinaalis sa Garden of Eden. Kaya seryoso po ang Panginoon. Kaya pag nagbigay siya ng tinatawag po nating command or utos, sundin ho natin. Mabuti pa po yung isda sumunod kay Lord. Sa Bible, mayroong mga masunurin eh. Naalala ko po ang Panginoon nung siya'y nakasakay doon sa bangka kasama ang mga lagad, pupunta doon sa Gadarene, doon sa chapter 8 ng Lucas. Suddenly mayroong malakas na hangin at malakas na alon to the point yung kanila pong tinatawag na bangka ay to the point na parang lulubog at masisira. Anong sabi ng mga alagad sa Panginoon? The disciples, chapter 8:24 ng Luke, the disciples went to Jesus, woke him up, saying, Master, Master! Talagang very urgent. Nagpapanig sila. We are about to die. Jesus got up and gave an order, inutusan niya, to the wind and to the stormy water. They quieted down and there was a great calm. Nagkaroon ng tinatawag na katahimikan. Why? Sapagkat sumunod yung hangin sa utos ng ating Panginoon. Yung hangin sumusunod, yung isda sumusunod. Pero ikaw, ang tanong, sumusunod ka ba kay Lord? Alam nyo,
Madalas, hindi tayo sumusunod dahil una, hindi ka naniniwala sa Diyos. Pangalawa, hindi ka nagmamahal sa Diyos. Pangatlo, yung gusto mo ang iyong sundin. Pang-apat, ayaw mong pagharian ka ng Diyos. Gusto mo yung sarili mo. Nasaan ka doon, kaibigan, kapatid? At madalas din, ayaw nating sumunod sa Panginoon sapagkat mas gusto natin yung ating term rather than the term of God. Hindi pwedeng mangyari yun. God is God and He is Lord. We are just a creation of God. Dapat tayong sumunod sa Panginoon. Kaibigan, kapatid, ikaw ba ay masunurin sa kalooban ng Panginoon? Ang sabi nga po ng Biblia, yung nagmamahal sa Diyos ay madaling sumunod. Basahin ko nga po sa English sa inyo. Itong 1 John chapter 5 and verse 3. 1 John chapter 5 verse 3 sa English. Wala akong Tagalog po ditong dala-dala po ngayon eh. Ito po ang sabi ng chapter 5 verse 3. In fact, this is love for God, to keep His command. And His commands are not burdensome. Ang utos daw po ng Panginoon ay hindi po mahirap sundin sa isang taong nagmamahal. Pero sa taong hindi nagmamahal, napakadaming rason para hindi sumunod. Sa isang taong nagmamahal, napakaraming dahilan para hindi sundin ang Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, anong sabi niya? If you love me, you will keep my commandments. You will obey my commandments. People of God, do you really love God? O do you really love yourself rather than loving God above all? People of God, hanggang kailan ka hindi susunod sa Panginoon? Tandaan mo, ang pagsunod may pagpapala. Ang hindi sumusunod, mayroong parusa. Hindi po yan pananakot. Read Deuteronomy chapter 28. Ang pagsunod dapat lagi ay mayroong reverence, pag-ibig sa Panginoon. Pero kung wala yan, wala tayong paggalang, pagbibigay ng honor kay Lord, we disobey God. Ang sabi nga ng Biblia, wag na nating tawaging Panginoon siya kung hindi naman natin siya susundin. Kaya tayo po ay sumunod sa Panginoon sapagkat siya ay ating Diyos na tagapagligtas. Kaya sa araw na ito, kapatid, if you are really created in the image of God, you experience forgiveness of God, you experience the love of God, you experience the mercies of God, you experience His unconditional love, I suggest, be obedient to God. Because obeying God brings blessing. Disobeying God bring disasters in our life. So for now, ito muna ang aking bibigyang pansin. Tomorrow, itutuloy ko itong part 2 na ito, God willing. Tayo manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig, nanood ng empowering moment na ito, daily devotion, our daily hope. Indeed, Lord, you are our daily hope. So today, as we listen, Lord God, sa iyong word na amin napakinggan ngayon, dalangin po namin kami na-remind, kami na-refocus, na-revive, na-renew, na-rebuke, at higit sa lahat, Panginoon, kami ay mayroong tinatawag na response na magbabalik loob kami sa iyo at susundin namin kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magawa namin ito sapagkat ikay nagmahal sa amin at kami nagmamahal sa iyo. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya naman, Panginoon, magagawa naming sumunod sa iyo sapagkat ang sumusunod sa iyo ay nagpapakita ng pagpapakumbaba, submission, nagpapakita ng sincerity ng pag-ibig, at nagpapakita ito, Panginoon, ng tinatawag namin na tunay na pagmamahal sa iyo at paglago sapagkat yung lumalago sa buhay Kristiyano, sumusunod sa iyo, Panginoon. Yung hindi lumalago sa iyo, Panginoon, yun yung parating, nagrereklamo, ayaw sumunod sa iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, patawarin mo kami kung kami po yun. Tulungan niyo kami na maging masunurin sa iyo sapagkat kami nilikha mo sa iyong wangis at sa iyong larawan. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng pinagpala ng Diyos magsabi na malakas na amen. Amen and amen. Mga kapatid, pakibahagi po itong video na ito sa inyo pong Facebook account. Kung kayo po pinagpapala, ang aking pong panalangin, mag-PM po kayo. Kung meron po kayong nais na ipanalangin, mag-PM po kayo. Mag-comment po kayo dyan sa comment section kung kayo po pinagpapala, so that ma-affirm ko rin po kung kayo po nanonood ng video na ito. Hindi man po kayo member ng Word for the World Christian Fellowship, you are most welcome. Welcome po kayong lahat sapagkat ang layunin natin ay ma-propagate ang salita ng Panginoon. Marami pong ma-empower, marami pong
ma-encourage, marami pong makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng devotion na ito na Empowering Moment, Our Daily Hope. Always remember, ang Diyos po talaga ang ating pag-asa. Kaya naman mga kapatid, ito po yung aking pakiusap. Salamat din po sa inyong panalangin araw-araw na nagagawa po natin ito sa biyaya ng Panginoon, not by might, not by power, but by His Spirit, says the Lord. So today, people of God, tayo po manalangin sa ating pagwawakas. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nanood ng video na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sila po ay bigyan niyo ng lakas na makasunod sa iyong kalooban sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng desire to obey you. People of God, now to Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think or imagine, according to His power that worketh in us, to Him be all the glory, both now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's people said, Amen and Amen. God bless you mga kapatid. Thank you po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong time. Dalangin ko po kayo po yung napagpala. Magkita-kita po muli tayo bukas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sole Deo Gloria. My name is Pastor Daryl Nacario. Sa Diyos lamang po ang papuri. God bless. Bye-bye.